Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Salot na manguuling sa Tondo, Maynila ay narereklamo. Nakakasulasok na alikabok, perwisyo na sa kalusugan ng mga tao. Anong meron sa manguuling na ito? Bakit hindi mapasara ng gobyerno? Silipin sa Kilos Pronto! Paalala po mga ka-KP, lagi niyong tandaan na karapatan po ng bawat chikiting o bata na lumaki sa malinis at maayos na paligid. Kasama na po dyan ang paglanghap na malinis na hangin. Pero, paano kung mula pa lamang po sa paggising mo hanggang sa pagtulog mo, yung usok pa rin ng umaga, yung pa rin pong usok sa gabi? Patay kang bata ka. Panuorin natin to. Wala. Yan ang reklamo ng mga residente ng Happy Land Community sa Barangay 105 sa Tondo sa Maynila. Panawagan nila, permanente nang ipasara ang pasilidad ng Rock Energy International Corporation na nakatayo sa kanilang barangay. Ito kasi ang itinuturo ng mga residente na pinagmumulan ng kanilang pagdurusa. Simula po nung dumating yung Rock Energy po, hirap na hirap po talaga akong huminga. Matagal na po namin yan pinoproblema kung paano matatanggal dyan. Dahil po sa carbon pag umahangin, nalalanghap ng bata yung hangin eh. Tapos pagkagabi nihiga siya. Napakalaking perwisyo po talaga sa amin yung Rock Energy. Dito kasi tinatampak at nirerepak ng kumpanyang Rock Energy ang libu-libong sako nila ng coal o uling. Kilos prontong sinilip ng KP team ang lugar. Ayon sa Sanitation Office ng Maynila, buwan ng Pebrero taong kasalukuyan, pinatawan nila ng closure order ang naturang kumpanya. Sa aming pong investigasyon, nakitaan namin na talagang mayroon silang mga paglabag sa batas, lalo na po sa sanitation aspect. Nakita namin may mga coal dust na hindi po nila na nagagawang pigilan habang hindi po sila nakaka-comply sa mga requirements, lalo na po sa environmental sanitation, hindi po sila pwedeng pag-operate. Maging ang DENR nag-issue rin ng cease and desist order. Ang cease and desist order na ito epektibo raw hanggang sa kasulukuyan. Pero matigas daw ang muka ng pamunuan ng naturang kumpanya. Dahil matapos ang 5 buwan, balik operasyon na naman ayon sa mga residente. Hanggang ngayon nag-operate pa rin. Naririnig ko at napapansin ko pa yan na nag-operate pa rin sila. Sana naman po makita ninyo ng aming mga pangangailangan na hindi lang po pera, kundi yung malinis na hangin din po at hindi nakakamatay. Sana po mapasaran nyo na po yung Rock Energy. Yun lang po yung hinihiling namin na may tulong ninyo sa amin. Pang matagalan na talaga na pagsara. Para yung mga bata at saka yung mga residente rito, hindi naman magkaroon na ng mga karamdaman. Nangako naman ng Manila City Hall at DENR na babantayan nila ang galaw ng Rock Energy. Sana naman po matulungan ninyo kami na wag sana po ninyong titignan yung mga mayayamang ito na kayang magsuporta sa inyo. Kundi tignan nyo rin po kaming mahihirap na kung wala po kami, hindi po kayo makakaupo sa kinauupuan ninyo. Ako para bigyan ko tayo ng update, nasa linya ho si Dr. Jerry Coral, siya po ang Inspector Sanitation ng Manila City Hall. Doc Jerry, good evening po. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Live po tayo sa UNTV, sir. Doc Jerry? Oh, wala, si Doc Jerry. Antayin natin mamaya. So yun. Pero Lex, nakita ko, kahit na makausap man natin itong mga nasa inspector ng Sanitation Manila City Hall, I don't know kung sila may magagawang aksyon sa operasyon, lalo-lalo na itong kapabayaan, itong sinasabing mangunguling na to. Oo. Sigurado yung mga ilong ng mga tagan dyan sa lugar, ano? Pag tinuhog mo. Oo, huling na talaga. Parang New Year every day. O, nandiyan na si Doktor. Ayan na po. Dr. Jerry Coral, magandang gabi po. Si Alex Santos po to. Live po tayo sa UNTV. Ito pong Kilos Pronto. Good evening, sir.
Magandang gabi rin po. Magandang gabi rin po. Opo. Doc Jerry, kasama ko rin po si Ben Tulfo at si Nika Alehar. Ano na pong update po dito po sa inyo pong hakbang para mapasara na ito pong ulingan dyan po sa may lungsod ng Maynila? Kasalukuyan po, sir. Ang aming pong tanggapan ay nakasubaybay po sa dito po sa ulingan na ito dito sa may sa Maynila, dito po sa may bandang Tier, sa North Port. At sa ngayon po, ang tanggapan nila ay nakasarado pa rin po hanggang ngayon. At sila po ay aming pong minomonitor every now and then para po malaman namin kung sila ay nag-ooperate. At malaman din po namin na pinapanatili nilang sarado. Ganito nangyari do, Dr. Jerry. Mukhang guerrilla type pong operation na ginagawa po nitong Rock Energy. Sa gabi daw nila ginagawa yung kanila pong operasyon. Kaya hindi talaga ninyo makikita. Tama. Dok. Opo. So paano ho yun? Abangan sa gabi. Sa gabi ho kayo mag-operate siguro ho, Dok? Dok? Kasi po, ngayon... Sige po, go ahead. Ngayon po kasi, kami po ay gumagawa po ng mga hakbang at kami po ay humihingi rin po ng pahintulot sa aming pong mahal na mayor na kami po ay mabigyan ng kaukulang Doc, ako ho'y diretsahin na kita, Doc. Diretsahan na lang ho tayo. May magagawa ba si Mayor dyan? May magagawa mo yung tanggapan ninyo? Okay. Ito ho, parang baka may malakas na kapit sa DNR. Paano kayo? National ho DNR. Kayo ho'y nasa lokal lang. Ano ho kapanapanalo nyo kapag medyo nakakuha ng medyo, sabihin natin, padrino sa DNR? Actually ho, dapat ho, sa amin ho kasi, kailangan po kasi namin humingi muna ng clearance, sila ay makapagpakita sa amin ng clearance mula sa DNR. Pero kung sa Doc, ganito na lang. Subukan nyo manawagan kay Gina Lopez, yung sekretaryo ng DNR. Kaya nyo? Baka sakala nakikinig sila. Sige, manawagan na ho kayo. Sige. Kay Gina Lopez. Nananawagan po ako sa pogo ng aming tanggapan sa Manila Health Department kay Gina Lopez na sana po ay kami rin po ay matulungan dahil po unang-una po sa lahat, ang aming pong tanggapan ay lahat po ay ginagawa para mabigyan ng solusyon itong problema dito sa amin sa Maynila. Kaya lang po, dahil na po ang aming pong tanggapan ay nakapagsubaybay lang po dito sa kanilang operasyon tuwing office hours lang po at kami po ay hindi po nakakagawa ng hakbang para sila ay mabantayan hanggang sa gabi ho o kaya sa madaling araw at hindi rin po namin sa DNR na sana po bigyang pansin naman po ninyo na ito pong coal stockpile po sa Maynila kami po sa amin po pinagbabawal namin hangga't maaari po maaari po naming ipasara, ngunit kung ang tanggapan po ng DNR ay makakapagbigay ng mga kaukulang papeles para sila po ay mag-operate, sa amin po, sa katang lokal, hindi po kami makakilos at petition lang po ang aming magagawa para po hindi operate itong tanggapang ito. Okay, Doc Jerry, siguro ho, mukhang napakinggan siguro kayo ng DNR and we're hoping na sana ho, magtulungan po kayong dalawang ahensya para ho matigil ng operasyon po niyan. Thank you, Dr. Jerry Coral ng Manila City Hall. Thank you, sir. Salamat din po. Salamat po. Pero totohanan lang, ako'y nakikita ko yung kalalang kahinaan at wala naman talaga sila magagawa. Kung sakaling nanonood ho sa atin yung magaling na Secretary of Department of Environment and Natural Resources, baka nasobrahan na lang yung silip ninyo sa mina. May kapareho nito, uling to mismo sa may syudad. Miss Gina Lopez, baka naman meron kang mapasilip dito. Alam ko naman nakikinig ka sa amin At may mga tauhan ka na talagang all ears na nanunood ho kay Alex. Kilala mo niyo si Alex, hindi ba lang? Dati ka naman taga-ABS. Kilala ka si Nika. Ako naman yung talagang fan mo na araw-arawin kita, Gina. Para mo ng awa dito kasi nakilos pronto. Pag ikay kilos patay-patay, Gina, yari ka sa amin.